na na-reveal sa akin yung sabi niya doon na the harvest is plentiful but the laborers are few. Amen. So, yung kanta na to it is a calling na it's okay. It's okay. It is a calling for us. Amen. Na mga disciples. Disciples, sabi ko kasi, we are already a believer of Jesus Christ. Amen? We are already a follower of Jesus Christ. Kaya nga nandito tayo because we believe in Jesus Christ. Amen? Amen po ba? Sino po bang hindi pa naniniwala na Jesus or God exists? Okay, I know and I believe na lahat tayo na nandito ay naniniwala tayo na nag-i-exist ang ating Panginoon at siya ay buhay na buhay sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Amen po ba? Amen. Okay, once again, welcome. Okay, so andito rin yung aking hindi ko alam kung pamangkin o pinsan, basta my relatives na she's also first timer dito sa atin, pero I think a few months na siya dito sa Hong Kong, pero malayo lang siya dito sa Wan Chai, kaya ngayon lang din siya nakapunta dito. Okay, so welcome din sa mga bago na meron din ako mga new faces na nakikita, pero siguro old na sila doon sa North Point, pero new faces para sa amin. So, welcome sa bawat isa sa atin. Amen? Okay, so, last Sunday, sa mga wala nung last Sunday, ay ano ba yung tinuro sa atin ni Pastora nung last Sunday? Sinong nakakaalala sa mga nakarinig? Pakilakas po, pakilakas. Okay. Oh. Okay, so anong book niya kinuha yung preaching niya nung last Sunday? Okay, Matthew 25 verse 1 to 13. Okay, gusto ko lang i-recap yung kasi it is related sa mensahe natin sa araw na ito, na yung mensahe nung last Sunday is about the parable a parable of the 10 virgin or bridesmaids. Okay, so last Sunday tinuro sa atin about being ready to meet the bridegroom, di ba? So from the book of Matthew 25 verse 1 to 13, which is yung sinabi ko kanina na ito'y tinawag na the parable of the 10 virgins or bridesmaids. So ang talatang ito ay isang makapangyarihang babala mula kay Jesus tungkol sa sa kahalagahan ng spiritual na paghahanda at pag-aalala sa kanyang ikalawang pagbabalik o ikalawang pagdating. Okay? So in this parable, the 10 bridesmaids, yung 10 virgin na ito, they went out to wait for the bridegroom to arrive sa hating gabi. Okay? Upang sa ganon ay they will attend the wedding procession. And the 5 bridesmaids both yung 5 wise na bridesmaid na ito ay meron silang extra na oil na dala-dala. And then the foolish bridesmaid na ito ay wala silang dala na extra. Yun lang nakalagay doon sa kanilang ilawan, ang kanilang dala-dala. So, while they are waiting, something happened. Okay? So, the bridegroom was delayed and they all grow tired and nakatulog sila. And then at midnight, ay may narinig silang pukaw. Ano ba Tagalog di pukaw? Sigaw. Okay. May narinig silang sigaw. Okay?
Thank you. So there, and itong limang foolish virgins na ito, they realize that yung ilawan nila ay nauubos na yung oil ng kanilang ilawan. So ang ginawa nila, pumunta sila doon sa mga limang wise virgin at sila ay humihiram ng extra oil. Pero ang sabi ng mga wise virgin, pasensya. Kasi tamang-tama lamang yung meron sa amin. Kasi kung ipapahiram namin sa inyo, ay kami rin ay mauubusan at hindi aabot sa hating gabi. Hey, sabi ng mga wise virgin. Okay. So ngayon, ano bang lesson ang natutunan natin dito? So the foolish bridesmaid, sabi niya, rush to buy oil, but the bridegroom arrived. So nung lumabas yung mga foolish virgin na bibili ng oil, doon din dumating yung bridegroom. And pagdating ng bridegroom, yung 5 wise virgin ay nakasama sila na pumasok doon sa loob. And pagbalik ng mga foolish virgin ay hindi na sila nakapasok sa loob. The door was shut down for them. So hindi na sila nakapasok kahit na anong pakiusap nila na magbubuksan yung pintuan. Pero ang sabi ng bridegroom, I'm sorry, hindi ko kayo kilala. Diba? So the lesson here, mga kapatid, ang kahandaan ay hindi maaring hiramin. Okay? Ang kahandaan na hindi natin pwedeng hiramin sa mga kapatiran natin. Ang paghahanda ay, that is personal. It is a personal. Okay? Hindi mo maaaring hiramin ang pananampalataya ng iba. Ang spiritual na pag-unlad, yung relasyon mo sa Diyos, hindi mo yan pwedeng hiramin. Ito ay isang bagay na tanging ikaw lamang ang pwedeng makagawa o makapagbuo o makapagpapanatili nito. Amen? So, ang spiritual na kahandaan ay dapat gawin ng maaga. Okay? Kaya nandito tayo ngayon, kaya tayo pumupunta sa church, kaya meron tayong mga Bible studies, meron tayong mga mga ginagawa natin na gawain ng Panginoon. We are preparing ourselves to meet the groom. Amen? Dahil kung hindi tayo nag-a-attend, hindi tayo dumadalo sa mga gawain na ganito, ay paano mo maihahanda ang iyong sarili kung wala kang naririnig na salita ng Diyos? Even though ikaw ay nagde-devotion, kahit na sinasabi mo, nagde-devotion naman ako, mag-isa ako. Pero iba pa rin, mga kapatid, yung nakikihalubilo ka sa mga kapatiran. Because there are times na kapag tayo nakikihalubilo, ay ando na malilift up tayo. Amen? Sometimes we are down, but sometimes when we are together with our mga kapatiran, with the body of Christ, and then you will be lifted up. Amen? Hallelujah. So, kailangan, that is why vigilance is required sa atin, mga kapatid. Dahil walang nakakaalam. Okay. Kung nasiputan nyo, kung ano yung nasiputan, sa Tagalog. Hindi, may ibang, basta ganon. Okay, so kung, hindi kung, basta kung narinig ninyo yung prayer natin ng devotion kanina, na the time, hindi natin alam kung kailan o anong oras darating ang Panginoon. Diba? Kung narinig ninyo yung prayer kanina ni Sir Julian, andun yon. So, kailangan sa atin mga mananampalataya, we must have the vigilance. Kailangan mayroon tayong vigilance. Kailangan alert tayo. Dahil sabi nga niya doon sa 1 Peter na ang kaaway ay nandyan lang na umaaligid sa atin. Na kung hindi natin ito
makita, hindi natin ito ma-discern, ay sigurado na lalapain tayo. Di ba? Kaya kailangan vigilance is required sa atin dahil walang nakakaalam ng araw o oras ng katapusan of this world o katapusan ng buhay natin. Dahil kaya dapat natin panatilihin ng mga tagasunod ang isang patuloy na buhay na relasyon sa ating Panginoon. And sabi niya dito, the delay of the bridegroom represent the unknown timing of Christ's second coming. Okay? So the parable challenges believers to live faithfully and diligently so they are always ready. Okay? And sabi niya dito, the shut door signifies that there is a time limit. Okay? May time limit to seek God's grace. Okay? Kaya kung wala na tayo, kung tigok na tayo, wala ka ng pag-asa. Kaya kailangan habang buhay ka pa, habang buhay may pag-asa, sabi nga ng pagsasalita na habang may buhay may pag-asa, ay you can still yung makakamit mo pa yung biyaya ng Panginoon. Pero kung tayo ay wala na, hindi na natin ito makakamit. Kaya habang tayo buhay, let us gawin natin ang buhay natin ay ibigay natin sa ating Panginoon. Katulad ng kinanta natin kanina na take me, mold me, use me, and fill me. Ito sana yung panalangin natin. Amen po ba? Yes. Hallelujah. So, sabi niya, the shut door signifies that there is a time limit to seek God's grace. Once the end arrives, the opportunity to enter His kingdom is gone. Wala na. So ngayon, ang topic natin is, pinamagatan ko po itong the choice of eternity. Okay, the choice of eternity. Lahat tayo ay meron tayong mga choices. Okay? But sa ating topic o sa ating pag-aaralan o pagbubulay-bulayan ngayon, there is only two choices. Okay? Meron lang tayong dalawang choices na pero sa buhay natin, in literal, okay, this is literal choices. Okay? Marami tayong pagpipilian, but we only have two choices in this life. Okay? Ang mababasa natin yan doon sa Revelation 21 verse 7 to 8. Sabi niya dito, all those who win the victory will receive all this, and I will be their God, and they will be my children. But those who are cowards, those who refuse to believe, those who do terrible things, those who kill, those who sin sexually, those who do evil magic, those who worship idols, and those who tell lies, they will all have a place in the lake of burning sulfur. So this is the second death. Tayo po muna manalangin. Hallelujah, Jesus. We give you glory, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, O Diyos, na kami muli nagkatipon-tipon, O Diyos. At Lord, ito na po na ibasang yung mga salita sa araw na ito, O God. At Lord, dalangin ko po, O Diyos, na buksan mo po ang aming mga puso, buksan mo po ang aming mga tainga, Panginoon, upang sa ganun, O Diyos, ay amin pong marinig ang mensahe mo sa araw na ito, O God. At dalangin ko, O Diyos, na your Holy Spirit, O God, na to move in our midst, O Diyos. At Lord, bigyan mo kami ng wisdom and knowledge and understanding, Panginoon, that we would be able to understand kung ano po yung mga nais mo, O God, na ipabatid sa amin sa araw na ito, O Diyos. At Lord, dalangin ko po, Panginoon, na lukuban mo po kami, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, that no weapon forms against us shall prosper in this place, O God. At Lord, ganun din, Panginoon, na humihingi ko sa inyo ng double portion of anointing, O God, that I would be able to deliver your word, O Diyos, according to your will, Panginoon. At Lord, maraming salamat. Ikaw po ang siyang mapapurihan, madakila sa buhay ng bawat isa sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, so kanina sinabi ko, we have two choices.
So, dito sa Revelation 21 verse 7 to 8, it contrasts two eternal destinies. Okay? Una, the destiny of an overcomer. So, verse 7, this is verse 7, the destiny of an overcomer. Okay? So, the one who overcomes, sabi niya dito, ay may naghihintay sa kanyang pagpapala. So sa verse 7, sabi niya, all those who win the victory will receive all this. And I will be their God, and they will be my children. At sabi niya doon sa Revelation 3 verse 5, everyone who wins the victory will be dressed in white clothes like them. I will not remove their names from the book of life. I will say that they belong to me before my Father and before His angels. Hallelujah. Okay, so makita natin dito that the one who overcomes ay may naghihintay sa kanyang pagpapala. At sabi niya doon, sa 21, verse 21, 3:21, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Kaya sabi niya dito na yung mga overcomers ay sabi niya dito sa sa verse 3 verse 5 na ang mga mananampalataya na mananatili hanggang sa wakas ay they will be dressed in white. Amen. They will be dressed in white. Okay. 'Di ba ang isang bride, 'di ba kapag sila ay kapag may kasalan, yung mga bride ay they dressed in white, 'di ba? Ang ganda ng kanilang dress. So ganoon din sa atin. O katulad ng introduction natin kanina yung mga 10 virgins, so they all dress in white. Amen. And to meet the bridegroom, and they all dress in white. At kung i-imagine natin, napakaganda, 'di ba? Kung nanonood tayo ng mga TV, yung mga kinakasal, ang gaganda, ang gagara ng kanilang mga damit na pangkasal. So, sabi niya dito, ito yung pangako sa atin, na everyone who wins the victory will be dressed in white clothes like them. Okay? So, gusto nyo ba na magdamit ng puti na pangkasal? Although siguro yung mga iba, nagdamit sila ng dress na pangkasal. But, iba yung sa pagdating ng panahon, iba. May pagkaiba doon sa dress natin na white and doon sa damit na pangkasal sa ating Panginoon. Amen. So sabi niya, everyone who wins the victory will be dressed in white clothes like them. And hindi ko tatanggalin ang kanilang pangalan doon sa libro ng buhay. Okay, so sabi niya dito, hindi niya tatanggalin yung pangalan mo doon sa libro ng buhay if you win the victory. Pero kung sa kalagitnaan, ikaw ay Tagalog natin ay sumuko. Kapag ikaw ay sumuko, ibig sabihin na matatanggal yung pangalan mo doon sa Book of Life. Kasi ang sabi niya dito sa Revelation 3 verse 5, everyone who wins the victory, sabi niya. So ibig sabihin, kapag ikaw ay patuloy o tuloy-tuloy sa iyong pananampalataya, ay hindi tatanggalin ng Panginoon ang iyong pangalan doon sa libro ng buhay. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At sabi pa niya dito, I will say that they belong to me before my Father and before His angels. Okay, so magandang pakinggan na maririnig mo na sasabihin sa iyo ng Panginoon, you belong to me. Amen? Hindi ba kayo masasayahan kapag maririnig nyo yun na sasabihin sa inyo ng Panginoon that you belong to Him? Amen po ba? Okay, so sa Revelation 3:21, sabi niya, ang magtatagumpay ay uupong katabi ko sa aking trono. Okay? Tulad ko na nagtagumpay at nakaupo ngayon katabi ng aking Ama sa kanyang trono. So, it is a comforting promise of eternal salvation.
and heavenly recognition given by Jesus sa patuloy na nananampalataya at nagtitiwala sa Kanya. Kaya't mga kapatid, I know na in this life, maraming mga pagsubok, maraming mga struggles, maraming mga difficulties na ating pinagdadaanan. Pero huwag sana tayong susuko sa gitna ng ating mga struggles na yan. Because those struggles, yung palagi kong sinasabi sa mga kapatiran ko doon sa Central na trials will produce faith. Amen? Kaya't kailangan huwag tayong susuko during struggles, during our trials, because trials and difficulties of life will produce our faith. Amen? Amen po ba? Okay, so it is a comforting promise of eternal salvation. And sabi niya, so in the Greek text, sabi niya, this uses the word nikao, na ang ibig sabihin, to conquer or overcome. So, according to the Apostle John's letter, sabi niya, an overcomer is not someone perfect, but someone who maintains genuine faith to Jesus Christ. Okay? Hindi man tayo perfect, dahil wala naman talaga sa atin ang perfect. Diba? But, if we maintain yung pananampalataya natin sa Panginoon, if we maintain yung relationship natin sa Panginoon, we will overcome every troubles, every trials, every difficulties na mai-encounter natin in our faith. Amen? Amen. So sabi niya, the one who overcomes refers to believers who endure suffering. Okay? The one who overcomes refers to believers who endure suffering. Dahil si Kristo rin, nag-suffer din siya, di ba? Alam natin ang kwento ng buhay ni Jesus Christ. He suffered a lot. Okay? Until to the point na siya ay pinako sa cross. Until to the point na nandun na nga siya sa cross, pinako na nga siya, ay pinainom pa siya ng suka. Kung ikaw ba naman yung papainumin ng suka, di ba? Talagang maluluto yung dito mo, din sa internal natin, di ba? So, nakita natin, although hindi man nakita ng personal, but as we believe, okay, ay andon na nagsuffer ang Panginoon. And He is our great example na in our faith ay marami tayong mga struggles. Marami tayong mga mai-encounter na mga pagdurusa, paghihirap, but ang sinasabi sa atin, ini-encourage tayo dito ni Apostle John na let us maintain our genuine faith sa ating Panginoong Jesus. Amen? Dahil sabi niya, the one who overcomes refers to believers who endure suffering, persecution, and temptation, remaining faithful to Christ until the end, acknowledging their victory comes through faith in Jesus. At sabi niya doon sa 1 John 5, verse 4 to 5, sabi niya, dahil napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pananampalataya. At sino nga ba ang nagtatagumpay laban sa mundo? Okay. Sino ang nagtatagumpay laban sa mundo? Amen. Those who believe. Okay, so kung ikaw ay may pananampalataya, ibig sabihin, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng mga obstacles na darating sa buhay mo. Amen? Amen. Okay. So, walang iba kundi ang sumasampalataya na si Jesus ang anak ng Diyos ay magtatagumpay. Amen? Okay, so the one who overcomes will, anong sabi niya doon?
Sa verse 7 na, the one who overcomes will receive all this. Hey, so yung mga nagtatagumpay, okay, so hindi lamang sila magtatagumpay, but they will also receive, ano sabi niya dyan? Receive all this, all things. So ano ba yung all this na sinasabi niya dito? What are they going to receive? Okay? Sabi niya, the one who overcomes will receive or will inherit all things. Sabi niya, so instead of losing heart during earthly struggles, these individuals will receive the ultimate reward. Sabi niya, okay, so ano yung mga reward na sinasabi niya dyan? Ito yung the citizenship in the New Jerusalem. Yung free from pain, death, and mourning. Okay, sabi niya, believers do not just inherit the place or the heaven or the New Jerusalem, they will also inherit the fullness of God's renewed creation. Okay, you will be renewed. Amen? Sabi niya doon sa Romans 8:17, states, we are a co-heirs with Christ. So, sharing in His eternal kingdom. Okay? So, tayo yung mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo ay kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Amen? So, ang pamana na ito ay nagpapahiwatig na ang sakit, luha, yung pagdadalamhati at kamatayan ay natapos na. Amen? So, sabi niya, ang dating kaayusan ng pagdurusa ay mawawala. Amen? So, at sabi pa niya doon sa Revelation 21 verse 5, na ang nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Binabalik ang nilikha sa kanyang original na kaluwalhatian. Okay, so noong doon sa creation, doon sa Genesis, di ba napakaganda doon sa Garden of Eden. Kung i-imagine natin, halimbawa, sa mga park na yung, alam mo yung talagang stunning, yung napakaganda ng view, yung parang heaven ang dating. Okay? So, ang Garden of Eden ay ginawa o kinreate ng Panginoon na napakaganda. Pero dahil sa pagkakasala ng tao, ito ay nagiging parang iba na. Kaya, ang sabi niya dito, ibabalik ng Diyos ang original na yung kaluwalhatian. Amen? So, paano natin isapamuhay yung inheritance natin o paano tayo mamuhay sa liwanag ng ating pamana? Okay? So, anong gagawin natin? Sabi niya dito, fix your hope. Okay? Keep your eyes focused on the promise of Christ. Acknowledge that current struggles are temporary compared to future glory. Kaya huwag mong isipin kung ikaw ay nag-i-struggle man ngayon, kung ikaw ay naghihirap man ngayon, ang mahalaga, nagpapatuloy ka na nananampalataya sa Panginoon. Ang mahalaga, you fix your eyes or you fix your hope sa ating Panginoon. And pagdating ng panahon, mararanasan mo yung glory na sinasabi niya sa atin. Amen. Pangalawa, sabi niya, live holy lives. So, because we are expecting an inheritance that imperishable and undefiled, we are called to live holy, faithful lives in the present. Okay, so hindi kailangan tayo mga mananampalataya. Kung may mga pag-uugali pa tayo dyan na alam natin na hindi kaaya-aya sa paningin ng Panginoon, o alam natin na nagbibigay o yung nagpapalayo sa atin sa presensya ng Panginoon, ay let us surrender sa ating Panginoon and let us live a holy life according to what the Lord says. Amen? Hallelujah. And
Marami man tayong nagawa na pagkakamali in the past, but hindi na mahalaga yon sa ating, hindi na mahalaga yon as long na tayo ay humingi ng kapatawaran, as long na tayo ay nag-repent sa ating mga kasalanan. Amen? And pangatlo, sabi niya, stand firm. Stand firm. Persevere in faith, knowing that the Spirit of God within you is greater than the trials of the world. Sabi niya. So, kailangan na tumayo tayo ng matatag. Okay? Kailangan magpakatatag tayo. Lalo na ngayon. Okay? Kanina lang, binalita sa akin ni Mother, doon sa Central, yung mga kumakanta doon, sinisita ng pulis. Diba? And one time, na doon ako sa North Point na nag-preach, sinabi nila na sinita sila ng pulis doon. So, ang daming mga obstacles sa ating paglilingkod sa Panginoon. But, hindi yun mahalaga kung ang pananampalataya at pagtitiwala natin sa Panginoon at kung yung pag-asa natin ay nakatuon lamang sa Panginoon, ay hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Amen. And if we do, sabi niya, number 2, will be called the children of God. Okay. The one who overcomes, number 1, sabi niya, will inherit all things. And pangalawa, will be called the children of God. So the most magnificent part of our inheritance is not the things we receive. Hindi yung mga material na bagay na natatanggap natin. But the person we enjoy. That we enjoy the presence of God. We enjoy yung pakikihalubilo natin sa presensya ng Panginoon. And God Himself will dwell among His people. Na kung tayo ay lumalapit, tayo ay lumalapit sa Panginoon, ang Panginoon ay lumalapit din sa atin. Kaya kung ikaw ay lalayo sa Panginoon, ay baka umadayumod ka niya kasi ikaw yung lumalayo eh. Di ba? Kaya sabi niya, through Christ, our spiritual status is elevated from servant to child. Kung ngayon, sinasabi na tayo ay servant, but pagdating ng panahon, sabi niya na yung status natin bilang servant ay it will elevated to being a child of God. Amen? Gusto ba niya yun? Amen. We are adopted being a child of God. Okay? So, sabi niya, we gain all the rights, privileges, and riches of being sons and daughters of the King. So, ang pinakamahalagang gantimpala ay ang relasyon sa halip na yung mga material benefits. Okay? Kaya, wag nating masyadong pagtuunan yung mga material na bagay. But pagtuunan natin ang ating spiritual na buhay. So, ang pagiging isang miyembro ng pamilya ng Diyos ay, sabi niya, at naninirahan sa kanyang direktang presensya ay isang pakiramdam na ang mga mananampalataya ay makakaranas ng presensya ng Diyos magpakailanman. Dahil sabi niya doon sa John 1:12, ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Okay? Binigyan niya tayo ng karapatan na maging anak niya. At doon sa 2 Corinthians 6:18, sabi niya, and I will be a father to you. Okay, kung wala kang ama, anong sabi ng Panginoon? I will be a father to you. O, sino nang walang ama dito? Okay, huwag kang mag-alala. Sabi ng Panginoon, as long as you trust Him, as long as you continue to have faith in Him, sabi niya, I will be a father to you. And you shall be
Sabi niya, and you shall be sons and daughters to me, sabi ng Panginoon. At sa Matthew 25, verse 34b, sabi niya, hali kayo kayong mga pinagpala ng aking Ama. Tanggapin ninyo ang kahariang ihinanda para sa inyo mula pa nang likhain ang mundo. Okay, so meron na yung nakahanda na pagpapala sa bawat isa. At sa John 14:2, sabi niya, Jesus said, His Father's house has many rooms prepared for those who overcome or believes. Okay, so, di ba? May nakahanda na. May nakahanda na mga rooms para sa mga hindi susuko sa kanilang pananampalataya. Amen. Amen. Okay, pangalawa, na choice natin. Sa verse 8, sabi niya, the destiny of the unfaithful. Okay, so kung may destiny ng mga overcomers, meron ding destiny ng mga unfaithful. Okay, in this verse, it details the eternal judgment for the wicked, the cowards, or those who shrink back from confessing Christ due to the fear of persecution, social rejection, or criticism. And sabi niya dito, the faithless or those who reject God's truth. So alam natin. So what is this destiny of the faithless or those who reject God's truth, or those who engage in corruption, detestable or defiling practices, those who take physical life, ito yung mga murderer, yung unrepentant heart, okay? Yung may mga tinatago na hatred sa kanilang mga puso, okay? And all forms of sexual immorality, those who are involved in occult, witchcraft and deception, those who place anything or anyone above God, yung mga idolatry, worshiping created things rather than the Creator. Those who practice deceit, yung falsehood and dishonesty, standing in direct opposition to God, who is truth. So, ito yung mga nandun na nakasulat doon sa verse 8, yung mga sinasabi dito na yung gumagawa ng mga ganito ay ang kanilang destiny ay, anong sabi niya doon? This describes yung mga na-describe ko kanina ng mga behaviors ay ito yung mga fundamentally oppose God's character, and sabi niya, shall have their part in the lake which burning with fire and brimstone. So this is the place of punishment. Okay, so may mga punishment na naghihintay sa mga nagre-reject sa katotohanan ng Panginoon. There is a punishment or there is a place na nakalaan para sa mga tao na susuko sa kanilang pananampalataya. Amen? Kaya kailangan, mga kapatid, palagi natin patatagin ang ating pananampalataya. Let us ask the help of our Almighty God to strengthen our faith every day of our life and every minute, every seconds of our life. Because ang sabi sa salita ng Panginoon, ang kaaway ay nandyan lamang na umaaligid sa atin. At kung hindi natin masiputan, okay? Kung hindi natin yan mamalayan, okay? Kung hindi natin yan mamalayan, ay lalapain tayo ng kaaway. Amen? So, sabi niya, the ultimate and literal destination for persistent rebellion against God's Lordship is in the lake which burning with fire and brimstone. Sa ibang translation, sabi niya doon, burning sulfur, burning fire and sulfur, sabi niya. So, hindi ito pwedeng patayin
ng tao ang apoy na ito, yung lake of fire na ito. Kung halimbawa na lamang yung bulkan. Yung bulkan, 'di ba? Kung titingnan natin yung bulkan na yon, kapag puputok yung bulkan, 'di ba yung lava niya ay talagang talagang napakainit. And hindi pa yan yung sinasabi ng Biblia na yung blazing fire, that is only an outlet ng alam nyo, sabi ng father-in-law ko, sabi niya na noon ko pa narinig na sinabi niya na ang bulkan daw is an outlet of hell. At naniniwala din ako kasi, di ba, yung bulkan ay talagang kapag nagbubuga yan ng apoy, ay talagang makikita mo na parang nasa impyerno yung yung apoy niya. Pati yung lava niya ay talagang ang hirap i-describe. Amen? So, how much more doon sa lake of fire? Hindi ba kayo natatakot? Di ba nakakatakot? So, sabi niya doon sa Matthew 25:41, Jesus describes it as an eternal fire prepared for those devil and his angels. At doon sa Matthew 13:42, a blazing furnace where there will be weeping and gnashing of teeth. Kaya kahit na iyak ka ng iyak, pero wala ka nang magagawa. Hindi ka na pwedeng magsisi kasi nandun ka na. Kaya sinasabi sa atin ng Biblia na habang mayroon pa tayong pagkakataon, ay let us prepare ourselves for the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? At sabi pa niya doon sa Mark 9:48, it is a place where the consuming worms do not die and the fire is never quenched. Okay, so ang lake of fire it is a place of consuming worms. Okay, yung mga worms na ito, they are not an ordinary worms. Na ang mga worms na ito ay they can live in yung napakainit na lake of fire. So, kung i-imaginein natin, sinong nakapanood ng yung The Gates of, Burning Hell. Burning Hell yata yun? Oo, Burning Hell. Napanood ko yun hindi ko matandaan kung ilang taon ako doon. Napanood ko yun. Pero ang matatandaan ko, may isang pare na siya ay nag-preach. Siya ay mananampalataya. But, hindi siya nagiging faithful sa Panginoon. And pagdating ng hukom ay habang siya ay nakatayo doon sa harapan ay bigla siyang natumba, and then maraming uod na kumakain sa kanya. So, alam niyo yung hindi ko ma-imagine, o kung i-try natin na imagineon, lake of fire ay talagang no words can describe. Diba? Dahil talagang napakainit. Sabi niya, it is a place where the consuming worms do not die and the fire is never quenched. Yung apoy hindi kailanman mamamatay. Amen? So, hindi ito biro, mga kapatid. So, kailangan panatilihin natin na pag-alabi ng ating pananampalataya. And sabi niya sa Revelation 20 verse 10, it is a lake of burning sulfur. Ito pa, sabi niya, yung description ng hell ay it is a lake of burning sulfur where the wicked are tormented day and night forever. Okay? So the wicked, yung mga dinescribe natin kanina,
na mga sinabi doon sa verse 8 ng chapter 21 ay ito yung nag-aantay sa kanila. Amen. So, it is a place of burning sulfur where the wicked are tormented. So, kahit anong uray no kasanuti pa nagbabawid, but wala ka ng pagkakataon na magsisi kapag nandun ka na. Amen. Kaya kailangan, mga kapatid, it is an encouragement for us to continually seek the Lord while we can seek Him. And the finality of the judgment is the second death. Okay? Which is the eternal separation from God and the consequences of the unrepentant sin. So, yan yung consequence, mga kapatid, ng unrepentant sin. O yung mga patuloy na gumagawa ng pagkakasala. Amen? Kaya mga kapatid, mamili ka na. We have two choices. The eternal destiny of the overcomer and the destiny of the unfaithful. So ito ay isang mensahe, isang warning sa atin na kahit ano man yung pagdadaanan natin sa ating pananampalataya, let us continue na gawin ang ating gawin natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Amen po ba? Hallelujah. Okay, so yan.